Isa ka bang OFW na walang naiipon? Gusto mo bang malaman kung paano? Kung oo ang sagot mo, para sa'yo ang video na to. Hi, this is your super coach, Rafi Francisco, and welcome to this video. Ang bawat OFW ay may sariling dahilan bakit pili nilang makipagsapalaran overseas. Pero sa dami-dami ng mga dahilan, isa pa rin ang ating goal. Yon ang makaahon sa kahirapan. Pero pansin ko na karamihan sa mga Pilipino, kung kailan naman nagkatrabaho o nagtatrabaho abroad at kumikita na ng mas malaki, tsaka naman dumadami lalo ang problema sa pera. And much worse, wala man lang naiipon pagbalik ng Pilipinas. Kung isa ka sa mga OFWs na ganito ang sitwasyon, keep on watching. Here are the 5 tips kung paano ka makakaipon as an OFW. Number 1, huwag mong ipadala lahat ang sahod mo sa pamilya mo. Bakit? Kasi alam ko na kaya ka nag-OFW ay para guminhawa ang buhay ng pamilya mo. Pero hindi ibig sabihin nun, ipapadala mo na lahat ng sahod mo sa kanila. Mag-set ka lang ng fixed amount na ipapadala mo buwan-buwan. This way, hindi ka sumusobra sa pagpapadala at hindi sila masanay na umasa lagi sa'yo. Huwag mong sanayin na hingi na lang ng hingi at mabibigay mo kagad ang hinihingi nila. Turuan mo rin silang dumiskarte at matuto humawak ng pera. More importantly, magtira ka para sa sarili mo at magtabi ka ng para sa kinabukasan din nila. Number 2, i-budget mo ang sahod mo. Aside sa magsiset ka ng fixed amount ng ipapadala mo, magtabi ka rin ng amount para sa pang-araw-araw na gastusin mo. Yung aabot ka hanggang sa susunod na sahod. Ang isa sa pinaka-effective na paraan para hindi ka lumagpas sa budget mo ay magplano ka in advance. Dapat alam mo kung saan mapupunta ang pera mo every time na may natatanggap ka. Ilista mo lahat ng daily expenses mo like food, transportation, utility bills, pati na rin ang pinapadala mo sa family mo. Then, bawas mo yung total na sahod mo para kung ano man ang matitira, ayun yung iipunin mo. Have a discipline na huwag kang mag-go over your budget kung may gusto kang bilhin na hindi nakalista. Number 3, iwasan ang impulse buying at magtipid. Nako, sure ako na guilty ka dito. Ito yung mga bagay na nakikita mo lang online tapos gusto mo na agad bilhin kasi maganda sa video or mura lang without thinking na kung kailangan mo ba talaga or hindi. Oo, sige, let's say na meron kang ang extra cash pero it does not mean na extra yan na panggastos mo. Instead, na pambili mo ng kung ano-anong bagay na nakikita mo sa online, mas magandang idagdag mo na lang yan sa ipon mo para mas maaga ka pang makauwi ng Pilipinas for good. Eto pa, huwag kang gala ng gala. Okay lang naman na pumasyal ka from time to time para mag-release ka ng stress. Pero, huwag mo naman gawin na kada na lang may sahod ka, umaalis ka or nagbabakasyon ka. Nakakaalis ang stress ang pagpapasyal. Pero yung stress na bumalik sa'yo, patong-patong din once na-realize mo na wala kang naiipon. Maraming ways para makarelease ng stress bukod sa pagpapasyal. Pwede ka naman na mag-exercise, mas healthy pa, or pwede ka makipag-usap sa family mo dito sa Pilipinas. Alam mo na marami ka na ngayong natututunan. So if you are learning something, pwede mo pong mag-comment ka dyan sa ating comment section. And number 4, maghanap ka pa ng iba pang sources of income. Hindi porket mas malaki na ang sinasahod mo as an OFW, hindi ibig sabihin nun, doon ka na lang aasa. Remember, wala kang naiipon. Paano kung bigla na lang may emergency at umuwi ka ng Pilipinas o kaya tinanggal ka sa trabaho mo? Di, hihinto na din ang pasok ng pera sa'yo. Hindi lang ikaw ang mahihirapan yan. Pati na rin yung mga taong umaasa sa'yo, especially yung family mo. Kaya napaka-importante na meron ka rin at least isa pang pinagkakakitaan. Pwedeng business or another na trabaho. Pwedeng magpatayo ka ng sari-sari store dito sa Pilipinas or pwede ka magpatayo ng room na pwede mong pa-rentahan. At kung madalas kang nag-scroll sa Facebook, alam mo ba na pwede mo rin pagkakitaan yung Facebook Reels mo or Facebook mo. Ito yung nakikita mong short video sa Facebook. Kung gusto mong matuto about Facebook Reels, again, you can message me after mo mapanood yung video na to para masimulan mo na ang kumita gamit ang Facebook.
Sa panahon ngayon, hindi na talaga sasapat ang iisa lang na source of income. At alam kong ramdam mo yan. Kahit mga engineers at mga doctors, gumagawa talaga sila ng paraan para magkaroon ng extra income. Sabi nga nila, iba kapag lamang ka. Especially ikaw na OFW. Number 5, matuto ka ng financial literacy. Ang top priority syempre na dapat mong gawin kung gusto mo talaga makapag-ipon ay maging edukado ka sa pera. May reason kung bakit ang mga mayayaman mas lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay mas lalong naghihirap. May alam ang mga mayayaman na hindi alam ng mga mahihirap. At ayon ang financial literacy. The fact na napapanood mo yung video na to now, ibig sabihin nun, you have access to the internet. Alam mo ba na sapat na yan para makapagsimula ka, matutunan ang mga alam ng mga mayayaman at magbago rin ang pananaw mo sa pera. And that's the 5 tips para makaipon ka as an OFW. If you want to learn more kung paano ka makakaalis sa kahirapan, don't hesitate to message me now at tulungan kitang makapag-for good nang may negosyo ka at may ipon ka. Once again, my name is Rafi Francisco. Thanks for watching and see you again next time.